ipagdasal mo ko. Paulit-ulit na salitang huling narinig ko sa dad ko bago siya namatay. 5 years old ako nung namatay yung dad ko. At nasaksihan ko kung paano siya nagmakaawa sa mom ko na ipagdasal siya dahil alam niya na yun na yung mga huling sandali ng buhay niya. Wala akong masyadong alaala sa dad ko. Ang naaalala ko lang, mahal na mahal niya ako. Naaalala ko lang kung minsan, pag wala siyang pasok sa work, nandiyan siya sa tabi ko, pinapanood niya ako kung paano ako maglaro. Yung mga huling sandali ng dad ko, ang tanging naaalala ko lang, takot na takot ako. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko, basta alam ko na hindi ko na siya makakasama pagkatapos nun. Madaling araw yon, nagising ako, lahat ng tao sa bahay gising, lahat sila, nakafocus sila sa dad ko, dahil ang dami na niyang nararamdaman at hindi niya nakaya. Hindi ko alam na yung nasaksihan ko pala na yon ang magpapabago ng pananaw ko habang buhay. Kami ang last family ng dad ko. Abogado siya, kaya hindi ganun kahirap sa kanya na mapaibig yung mga kababaihan nung panahon nila. Lalo na kung may pinag-aralan ka. Lalo na kung kaya mo ipakita sa babae na kaya mo siyang dalhin sa buhay. Kahit ganun ang dad ko, never ako nagtanim ng galit sa kanya. Grateful ako dahil alam ko na yung talinong ipinamana niya sa akin ang magdadala sa akin sa bawat pagdadaanan ko sa buhay. Sabi nga nila, wala naman talagang perpektong magulang. At maiintindihan mo lang yun kapag magulang ka na. May mga kwento na nagbago lang daw yung dad ko nung ipinanganak ako. Growing up, nasanay na ako na nakakarinig ng mga hindi magagandang bagay or kwento tungkol sa dad ko. Pinakikinggan ko, pero hindi ibig sabihin nun na nagbago yung pagmamahal ko sa kanya. Mahal ko siya bilang tatay ko at nire-respeto ko yun. Pero sinabi ko sa sarili ko na balang araw, hindi ko pagdadaanan yung pinagdaanan at naranasan ng mom ko. Ipinangako ko sa sarili ko na ayokong mapunta sa sitwasyon na kahit sobra-sobra yung pagtitiis ko, wala pa rin naman naging magandang dulot sa buhay ko. Hindi ako naniniwala sa pagtitiis. Hindi ako naniniwala dun sa takot ng isang ina na walang kilalaning tatay ang anak niya kung sakali mang aalis siya sa sitwasyon na hindi para sa kanya. Noong mga panahon na yon, for sure ang mom ko, naniniwala siya na kahit ano pa yung nararanasan niya, kaya niyang magtiis para lang mabigyan ng kumpletong pamilya ang mga anak niya. Pero alam niyo ba, kapag mabuti kang tao, gagawa at gagawa si God ng way para alisin ka sa sitwasyon na hindi para sa'yo. It's either aalisin ka or aalisin yung tao na nagpapahirap sa'yo sa buhay mo. At yun na nga yung nangyari. Sa kabila ng pagtitiis ng mom ko sa dad ko, umabot pa din sa point na lumaki kami nang walang tatay. Dahil maaga siyang nawala, yung kinatatakutan ng isang ina na maranasan ng mga anak niya, naranasan pa rin naman namin. So kung ang paniniwala mo ay ayaw mong lumaki yung anak mo na walang ama, maniwala ka. Hindi ikaw ang magdedesisyon ng tadhana nila. At isa lang ang masasabi ko, sobrang mabuting tao talaga ang mom ko. Dahil kahit gusto niyang magtiis sa sitwasyon na alam niyang makakabuti para sa amin, si God pa rin ang gumawa ng way para iligtas siya. Sobrang seloso ng dad ko, sobrang protective, na hindi ko maintindihan kung love ba talaga or natatakot lang siya na baka gawin sa kanya ng mom ko yung ginagawa niya.
Meron ako naaalala before na habang ginagawa yung bahay namin. One time, napatingin lang yung mga karpentero sa mom ko. Galit na galit yung dad ko. Pinagmumura niya yung mga karpentero. Well, maganda naman talaga yung mom ko. Kita naman. Kasi magkamukha kami. So, ganun siya kahigpit sa mom ko. Hindi pwedeng lumabas ng bahay nang walang kasama. Sobra talagang seloso ang dad ko. Bakit ko kinukwento to? Simple lang. Karamihan sa mga lalaki, ang akala nila habang buhay silang malakas. Ang akala nila habang buhay nilang magagawa yung masasamang bagay na paulit-ulit nilang ginagawa. Yung paulit-ulit kang nagloloko. Yung paulit-ulit mong sinasaktan yung damdamin ng partner or ng asawa mo. Na parang ang tingin mo sa sarili mo, immortal ka. Na parang ang tingin mo, hindi ka aabot sa point na magbabago ang lahat, na magiging mahina ka, na yung pananaw mo sa buhay magbabago sa isang iglap. Pero ang malungkot doon, baka kapag nagkaroon ka ng realization, huli na. Baka kapag nagbago ka, wala ka na magagawa talaga. Swerte mo kung dumating yung panahon na kapag nakaratay ka, merong isang babae or mismong yung asawa mo na paulit-ulit mong pinagtaksilan ay nandyan sa tabi mo para alagaan ka. Yung nandyan sa tabi mo sa mga huling oras ng buhay mo. Swerte mo kung ganun. Swerte mo kung kagaya ka ng dad ko. Nga ni minsan, hindi iniwan ng mom ko. Kaya sinabi ko sa sarili ko, ayoko maranasan yung naranasan ng mom ko. Ayokong dumating yung araw na ganun din yung sasabihin sa akin ng partner ko. Yung ipagmamakaawa niya din sa akin na ipagdasal ko siya dahil natatakot siya na yun na yung huling pagkakataon niya na mailigtas yung sarili niya kung saan man siya mapupunta. Ang matindi pa, noong mga oras na yun, yung mga huling sandali ng buhay ng dad ko, doon ko lang napagtanto na naniniwala pala siya sa Diyos. Na naniniwala pala siya sa dasal. Lumaki ako na malapit sa simbahan. Katabi lang namin halos yung simbahan, yung bahay namin. Lagi kaming nandun ng mom ko. Never ko nakita yung dad ko na nakasama namin para magsimba. Meron akong picture ng binyag. Yun lang yung memory na nasa simbahan siya. Kasi bininyagan ako. Yung mga binyag din ng mga kapatid ko, yun lang din yung makakapagpatunay na Katoliko siya. So sa mga tao or sa mga lalaki, hindi lang sa mga lalaki, alam ko may mga babae din na tinitake advantage yung partner nila, tinitake advantage yung life nila, na ang tingin nila walang hanggan yung ginagawa nila. Alam nyo, hindi nyo masasabi yung buhay. Hindi nyo masasabi kung kailan last nyo na to. Kung kailan ito na yung huling pagkakataon nyo. Kaya habang nabubuhay ka, kung hanggat kaya mong gumawa ng tama, hanggat kaya mong itrato ng tama yung karelasyon mo, kaya mong itrato ng tama yung asawa mo, yung pamilya mo, bigyan ng oras yung mga anak mo, ibigay mo na. Kasi hindi mo alam kung kailan yung araw natapos na. Yan lang.